Amen? In all occasion, kaya sinabi ko kanina, di ba? Sa part ka man ng anumang sitwasyon sa buhay mo, papasok pa rin yung ating topic dito, na choose to be grateful always. Amen ba doon? Hindi mo natin mag-grateful. Kaya nasabi ko po kanina, kung nauunawaan mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, kahit nasa kalungkutan ka, kahit na nasa kabiguan ka, kung nauunawaan po natin ang kabutihan ng Diyos, pipiliin mo pa rin magpasalamat. Kasi the word na nauunawaan mo yung kabutihan ng Diyos, possible na meron gusto ituro ang Diyos sa kasalukuyang kalungkutan na meron ka. Kasi kapag puro lang tayo skip ng skip, kunwari, nasa kalaglaan ka ng kalungkutan, ano mo ito isa? No? Ika'y pupurihin. The word kasi na pinupuri mo ang Panginoon, nasasalamatan mo siya, hindi po tayo magsasawa. Amin po ba doon? Ayan, ito po yung mga estasyon sa buhay natin. Kapag sinunod po yung kalooban ng Diyos, kasi pag pinili mo na maging magreklamo ka sa buhay, kung ano-ano lang yung mga nakikitang pangit sa buhay, lugi ka, kapatid. Bakit mo sa yung kalooban ng Diyos? Doon pa lang, literal, kung titignan mo, literal talagang lugi-lugi ka, diba? Sumisimamat ka, ang pangit ng mood mo, sira yung araw mo. Kaya, just to be grateful always. Through that, iba yung pakiramdam pag sinabi mo yung kalooban ng Diyos. Amen ba doon? Amen ba doon? Kaya sabi nito, yun ay piliing maging masaya at magkaroon ng pusong mapagpasalamat instead na magreklamo. Ayan. Kung marami pa tayong reklamo sa buhay, ngayon kapatid, pinapaalalahan ka ng Panginoon. Ngayong umaga ito, piliin mo magpasalamat sa Diyos. Lagi. Lagi. Ano nga? Lagi. Lagi. Hindi lang ngayon. Punta ka sa loob ng sampara dahil Sunday. Hindi lang ngayon, kundi anuman ang ating kinarawan. Saan tayo mapunta. Amen? Lagi po natin ilalagay, lagi po natin babantayan ang puso natin na dapat is lagi ito mapagpasalamat sa Diyos. Amen po ba doon? Nakita ko po kung gano'n makabuti. Kaya nga di ba, si David, dito kung titignan natin kung paano siya sumamba sa Panginoon, kung paano siya magpasalamat. Di ba, isa na po siyang kataas-taasang lingkod ng Diyos. Literally, hindi na siya simpleng tao lang. Kinikilala po siya, mahalin dito, pero hindi niya dito gusto, di ba? Basahin natin ulit. Hindi literal, saan po presensya ng Diyos? Hindi po ganun. Di ba, the way na itaas mo yung kamay mo, the way na kung paano mo ibigay yung focus mo, the way na kung paano mo buksan yung puso mo sa pagsamba, the way na kung paano mo hanapin, isik ang presence ng Lord, ang kanyang kingdom sa buhay mo. Amen? Kaya kapag nandun tayo sa presensya ng Diyos, umapangalawi yung singing. Kaya may mga tao yun, hirap na umawit. Kasi bakit? Presensya pa lang ng Diyos, hindi na hinanap. Amen ba doon? Kaya kapatid, kung nahihirapan kang piliin na magpasalamat sa Diyos, everyday, always, subukan mo muna lumapit sa Diyos. Lagi tayo sa Kanya. Presensya ng Diyos, pero hindi nagpapasalamat. Wala. If you are genuine na nasa presensya ng Diyos, nasa sa pagsamba, hindi ka magdadalawang isip, itaas yung kamay mo, sumigaw ng papuri. Diyan magmamanifest kung gaano ang puso mo ay nagpapasalamat sa Diyos. Amen ba doon? Kaya kapatid, mahirap bang magdesisyon kung ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Kaya ngayong oras na ito, kapatid, isa po sa natin panimula na kung saan doon pag nasa kalagitnaan ka ng kalungkutan, hindi naman doon mo hanap yung presensya. Ito pa lang nahanap mo na natagpuan mo na yung presensya ng Diyos. Kaya pagdating mo sa labas, may kalungkutan di ba? Pero hindi ka madadaig ng kalungkutan because nasip mo na yung presensya ng Diyos. At sa presensya ng Diyos, nakita mo lahat kung gaano kabuti ang Diyos, nakita mo kung paano siya gumawa, hindi ka na madadaig na kalungkutan, pipiliin mo masalamat dahil sa Diyos. Pero mas masarap yan tayo. Amen ba doon? Amen ba doon? Kaya ang dali i-memorize kasi ang sarap pakinggan niya, pero tandaan mo kapatid, mas masarap niya ang tayo sa buhay mo. Kasi bakit? Yung complete blessing ni Lord, mararanasan natin. Because dinilayo mo yung sarili mo sa Diyos. Sa presensya ng Diyos, sa presensya ng Diyos, lahat ng bagay mararanasan natin. Amen ba doon? Kaya hindi ka madadaig ng alimong bagay, wala na pagaling sa pagsamba, praise and worship. Kasi sa praise and worship, mas lalo mo nararanasan Doon pangalawa na lang siya, pero sa praise and worship, nararanasan mo yung magkilos, yung yakap ng Diyos. Kaya sabi sa kanta, hindi ka madadaig. Kasi bakit? Nasa presensya ng Diyos. Mas pipiliin mo pa rin magpasalamat sa
doon? Amen ba doon? Yan. Sabi, take note, hindi lang sa Sunday mga kapatid. Araw-araw sa buhay natin. We need to see His presence. Pabangon mo lang ang umaga. Tayo mo, maraming kasalamat sa buong araw. Lord, maraming salamat po at nilakas ako. Binibilang ko po ang dalawang paa, dalawang pa rin po, salamat. Dalawang kamay at 10 daliri. Salamat po, Panginoon. Through that, ang presence ng mararanasan mo. At kapag naranasan mo yung presensya ng Diyos, hindi ka mahihirapang piliin mo maging mapagpasalamat. Amen ba doon? Kaya kapatid, nahihirapan ka ba? Kung nahihirapan ka, come to His presence. Ang hikayat ni David, ang Israel, maging ang mga hentil, maging buong mundo na sambahin ng Diyos. Hindi lamang sa paraan na kung paano nakilalanin bilang Panginoon, kundi kilalanin bilang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kilalanin natin that He is God. Ano ba ito? Ano ba na? Napakasimple, no? Pero, wow, oo nga. Dapat na pala talaga. Sorry po kung minsan hindi ko po na-recognize yung time na ako po ay nasa karamdaman, ako po ay nasa pinasyon. Gawang piliin magpasalamat sa iyo. Pero ngayon kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. No? Know that the Lord is God. Ngayon, nalabas tayo sa February. Muna ngayon, nasa message pa tayo. After ng message nyo, patang offering. Ngayon, meron tayo altar call. Challenges natin magdesisyon kung tayo bang ipapasalamat palagi. Kaya kapatid, bago tayo lumabas, babulin muna natin ang salita ng Diyos. Madali na tandaan, di ba? Yung Psalms 100, 1 to 5. Gawing awit para doon siya makalimutan. Aga ba doon? So, dapat tayo kanta. Araw-araw kasiyahan. Linggo-linggo kasiyahan. Linggo-linggo kagalakan. Hindi po yun. Araw-araw. Take note guys. Araw-araw. Every day, choose to be grateful dahil we have God. Hindi man tayo kasalukuyang nakaangat sa buhay, pero kakikitaan pa rin tayo ng pusong mapagpasalamat sa lahat ng bagay.